Po, tingnan natin mga Bibles natin, 2 Corinthians 7 verse 5. 2 Corinthians 7 verse 5. Sabay-sabay nga po tayo magbasa. For even when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn. So si Apostol Pablo, sabi niya, ito yung experience namin doon sa lugar ng Macedonia. Ang dami naming naranasan na mga struggles, may mga persecutions, pero I want us to focus on the last part of this verse. Sabi po niya, come on, pakibasa nga ng malakas yung portion na yan. Sabi niya, fighting without and fear within. Come on, pakisabi nga ng malakas, fear within. At, of course, pinag-uusapan natin sa panahon ngayon, yun pong mga bagay na kinakailangan nating pagtagumpayan sa buhay. No? Kaya nga, ang title nga nitong mga pinag-uusapan natin, the past weeks, win within. Why? Because there are struggles within, no, na kinakailangan nating i-overcome. At sa totoo lamang po, isa sa mga struggle po talaga na yan ay yung fear. No? At dito nga maliwanag sa verse na yan, sabi niya yung fear is something that is within. No? So mayroon kami struggle sa labas. So fear with fighting without, no, mayroong mga persecutors, may mga humahad lang sa kanila, pero deep inside mayroon ding struggle. Ano yung struggle po na yon? Yung fear within. Okay? So magandang pag-usapan natin to mga kapatid. At itong title ng message natin ngayon Fear No More Self. Come on, sabihin mo yun sa sarili mo. No? Kasi nga, ang talagang dinidil natin dito, yung mga sarili natin. Come on, sabihin mo sa sarili mo, fear no more. No? Self. No? Huwag nang matakot. Okay? Bakit? Kasi nga po, na kung ang buhay, part pala talaga yan, no? Dapat talaga natin na i-overcome. Okay? So para mas intindihan natin mabuti to at alam natin kung paano natin i-address yung fear within, I want us to talk about first the causes of fear. Ano ba yung mga dahilan ng fear? Okay? Mayroong ilan, no, na gusto kong i-discuss sa inyo. Una, pwedeng mayroon kang fear because of disorder. No, pag ito ay sinabing disorder, something na mayroong pwedeng chemical imbalance, yan. No, pwedeng ito po ay isang bagay na of course pwede mong sabihin na sakit, no? Minsan kinakailangan inuman ng gamot, kinakailangan ipatingin sa doktor. Yan, disorder. Ano po yung mga disorder? Well, mayroon tinatawag siyempre na phobia. Yan, familiar na tayo sa mga phobia. Di ba? Ano ba yung phobia? Pag sinabing phobia, yan daw po ay irrational fear. Pag sinabing irrational, kasi nga, hindi naman dapat matakot. Anong kinatatakutan mo dyan? Pero ba't takot ka? Walang dapat katakutan, pero natatakot. Di ba? Kasi kaya nga po, pag sinabi nyo pong phobia, yan po ay hindi mapaliwanag na takot. No? Bakit ako ganito? Natatakot sa ganito. Di ba? Halimbawa, no, mayroon pong mga mayroong ligophobia. Mayroon ba kayong ganon? Takot maligo. No? Yung iba ay mayroong bakuna phobia. No? Takot magpabakuna. Yung iba mayroong jowa phobia. No? Sino may ganong klase ng phobia? Yung iba, iglesia phobia. No? Hindi, nanood ng sine kahapon, pero takot mag-church ngayong linggo. Ganon no? Okay? So, minsan may mga fears, no, na, bakit nga ba? Mayroong mga ganyan, no? Actually, mayroon pong isang fear na ngayon lang po na experience namin, no? I mean, na-observe namin. Ito po yung tinatawag na trypanophobia. No? Ano ba yung trypanophobia? O kaya in other words daw, needle phobia. Ito yung mga takot sa karayom. O kaya takot sa injection. No? Sabi ko na-observe namin kasi nga doon nga sa business na ini-start namin ay meron talagang involved na karayom, no, dahil minsan nagtuturok, no, para yung ginaganon. Nagtuturok para lagyan ng malatayon, no? Hindi malatayon, lason 'yon, no? Para maglagay ng gluta, no? Isa pa sa ginagawa, kumukuha ng dugo, tapos yung dugo ay
inihiwalay namin yung plasma, tapos yung plasma ay pinapahid sa mukha, yung ganoon, tapos yung red, niluluto, pinapakain doon sa may-ari ng dugo, no? Para bumalik din sa kanya, ha? No? Okay? Pero, okay, ba't ko ba sinasabi yun? Kasi nga, doon na-observe, nga talaga palang may mga tao, no, na ayaw talaga ng mga karakarayom, no? Ayoko na yun, takot ako sa ganyan, takot ako sa mga injection na ganyan, di ba? So, totoo pala yun, no? May mga needle phobia. Pero ito, maaring familiar kayo sa mga to. Let me know kung alin dito yung mga na-identify nyo na klase ng phobia. Okay, isa-isahin natin. Meron tinatawag na acrophobia. Sige, ano yan? Acrophobia. Ano yan? Pag sigma ka, paro ka, pastor, malamang takot ka sa acro. Ganon ba yun? Okay. Pag sinabing acrophobia, acro meaning height. No? So, fear of heights. Ito naman, aerophobia. Okay, fear of, sabi takot sa hangin. No? Fear of flying. Yan, no? Ang hirap nun, no? Meron ka ng acrophobia, meron ka pang aerophobia. Naku, hindi ka na talaga makakaalis ng Pilipinas niyan, ha? Okay? Ano pa? Ito. Mayroong arithmophobia. Ano yon? Ano, no? Takot sa math, no? Okay? Ayoko ng course na yan, may math no? Mayroon palang ganon, no? Arithmophobia, no? Ano pa? Autophobia. Ano yan? Autophobia. Takot sa auto. Gusto motor na lang. Ano? Pag sinabing autophobia, yan naman ay fear of being alone. Kasi pag sinabing auto sa Griego, self. Okay? So, fear of being alone. Yan. Autophobia. No? Ano pa? Meron tinatawag na claustrophobia. Sige, ano yan? Claustrophobia. Yan. No? Ano? Sa close? Takot maging close? Okay. Fear of enclosed spaces. Yan. No? Ayaw na masikip. No? Ayaw na lugar. Halimbawa, takot sa elevator. Maganyan. No? Takot sa banyo. No? Ayaw isara yung banyo pag naligo. Bakit? Kasi nga may claustrophobia. Ito, hemophobia. Hindi homophobia, no? Hemophobia. Ano yung hemo? Okay, pag sinabing hemo, of course, dugo. Diba? So may mga takot sa dugo. Ito, last na, no? Hydrophobia. Okay, ano yan? Hydrophobia. Takot sa tubig, no? Yung mga takot maligo, okay? Sari-sari yan, iba-iba mga phobia. Again, kaya disorder yan kasi nga yan ay irrational, no? Irrational fear. Pero mayroon ding maliban sa phobia, isa pang disorder ay yung tinatawag na paranoia. Ano naman yung paranoia? Okay? Pag sinabi mong paranoid ang isang tao, ano ba ang ibig sabihin niyan? No, ito, tingnan nyo Ano ba ang description ng paranoia? No, sabi niya, paranoia involves intense, anxious, or fearful feelings. Anxious or fearful feelings, matinding pagkabalisa, no, saka pagkatakot, no, and thoughts often related to persecution, no, ano pa, threat or conspiracy. No, so ibang niisip lagi na may panganib, no, may pangit na mangyayari, no, kaya yun, kung nag-isip din ng conspiracy, no, laging yan, yung bakuna na yan, no, mark of the beast. Ganyan, no? Yung mga kung ano-anong mga iniisip na mga parang sabuatan lagi, no? Pag sinabing paranoia, yun talagang suspicious siya, no? Ang dami niya mga naiisip na mga nega. Paranoia, sabi po rito, occurs in many mental disorders, but is most often present in psychotic disorders. Yan, okay? Pag sinabing paranoid uli, ang dami mga iniisip na mga negative, mga kinatatakutan, no? At ang dami niya mga alalahanin, no? At sa totoo lang naman ngayon, dami rin naman talagang nakaka-paranoid, di ba? Pag may nag-PM yung kaibigan mo, best, kumusta? No? Sa totoo lang, nakaka-paranoid no? Yari ako nito, mukhang mangungutang na naman to. Di ba?
Alam nyo, pag ganon, pag may nangumusta sa'yo, unahan mo na agad. Halimbawa, Bes, kumusta? Sagutin mo agad, uy, Bes, mabuti. Nagparamdam ka, naghahanap ako ng mauutangan eh. O, para naunahan na siya, ha? No? Ang dami, right? Yun po, halimbawa, yung kahit yung sa panahon nga ngayon, di ba? Dahil nga sa virus, mayroon lang mabahing. Napaparanoid na yung iba. Naku, may COVID. Di ba? Kahit mayroong nag-positive sa kabilang barangay. Takot na. Yung iba, takot na. Di ba? Kaya nga, sabi nga tuloy ng isang ka-churchmate natin, sa panahon ngayon, mas nakakahiyang umubo kaysa umutot. Kasi nga naman, di ba? Nakaka-paranoid. Right? Okay? Yung iba, paranoid sila pag may nakikita silang nag-uusap. No? Pinag-uusapan na naman ako. No? Yung iba, paranoid sila pag may nakitang post, pag may nabasang post, tungkol sa akin to. No? Mabihira. No? Ang dami nating mga iniisip, no? Mga negative, no? Tawag, yung iba talagang, minsan ay nagkataon lang, no, na paranoid ka, pero pag madalas na ganon, kapatid, no, yan ay disorder. Okay? Ano pa? No, pag sinabi mong fear as a disorder, no, ito pa, yung common na narinig natin, yung salitang anxiety. So mayroon tinatawag na anxiety disorder. Pag sinabi mo nga mayroong anxiety disorder, no, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ganito muna, ha. Alam nyo, ang anxiety, pagiging anxious about something is normal. Yun muna, ha? From time to time, pwede kang maging anxious sa isang bagay. May exam ka bukas, natural anxious ka. Okay? Kung mahalaga sa iyo yung pag-aaral mo. May interview ka sa trabaho, natural anxious ka. Di ba? Nanay ka, tatay ka, may sakit yung anak mo, you're anxious. Okay? So, yung pagkakaroon ng anxiety, part ng buhay. From time to time. Okay? Pero pag kinarir mo na yung anxiety, kahit wala namang pangit na nangyayari, tawag po dyan, anxiety disorder. Okay? Pag sinabing anxiety disorder, ito po yung ilan sa mga masasabi na may nangyayaring anxiety disorder pag ito. No? Tingnan nyo, tatlo to. Number one, no? Sabi niyan, an anxiety disorder happens when anxiety interferes with your ability to function. Pag nagkakaroon ka ng anxiety, hindi ka na makapag-function, hindi mo na magawa yung dapat gawin, affected yung studies mo, affected yung trabaho mo, affected yung family life mo, yan. Okay? Ano pa? Anxiety happens when you overreact when something triggers your emotions. Okay? Pag na-trigger ka, no, nag-overreact ka, no? Pwedeng ang reaction mo ay sa pamagitan ng galit, no? O kaya po pwedeng kinimkim mo lang pero sobrang lungkot na lungkot ka o balisang-balisa ka, di ba? Mayroong overreaction. Ano pa? Anxiety happens when you can't control your responses to situation. When you can't control your responses to situation, no? So mayroon kang reaction at yung reaction mo para hindi mo napipigilan, sasabihin mo yung gusto mo sabihin, gagawin mo yung gusto mo gawin. Yan. No? Pwede yan ay kasi nga nagkakaroon ng anxiety attack. Okay? Mayroong physical yan. No? Mayroong mga physical manifestations o mga symptoms. Halimbawa, sabi, yan daw ay yung kumakabog ang dibdib, nagpapalpitate. Ano pa? Yung pinapawisan yung kamay ng malamig. Saka yung sweating din mismo, no, yung numbness, no, yung parang namamanhid, no? Ano pa, no, yung pwedeng emotionally, mentally nagkakaroon ng panic attack, yung mga ganyan, ano? So ang tawag diyan, mga kapatid, anxiety disorder. Na totoo pala 'yun, pastor? Opo, totoo 'yan, no? Actually, sa isang survey hindi sa Pilipinas, di ko alam kung may ganitong ginawang pag-aaral sa Pilipinas, pero sa isang survey sa Amerika, among Americans daw, 40 million Americans mayroong anxiety disorder. Okay, 40 million. No? Grabe, ang dami. No? Yung iba dyan, baka mayroon kanyan, marami pala kami. No? Natuwa ka pa talaga. hindi natin pinag-uusapan to para maging comfortable ka na ayos lang. Marami na. Kundi pinag-uusapan natin to para maintindihan natin, may nangyayari pala talagang ganon. Pero may pag-asa, pastor? Yes,
Kaya nga natin ito pinag-uusapan eh. Ano po? So, mayroon palang mga ganyan. Ang tawag po dyan, disorder, mga kapatid. Ha? No? Kung paanong ang katawan mo, nakakaramdam ka ng hindi maganda, no? Pag, halimbawa, nagkaroon ng virus yung katawan, diba? Lalagnatin ka, no? Ganun din pala yun, no? Kapag sinabi niyong disorder, bakit siya nag-anxiety attack? Kasi mayroong nangyayari sa kanyang utak. No, minsan kinakailangang inuman ng gamot. Okay? So remember, sinishare ko nga last time, 'di ba, na talagang kung minsan kailangan niyo talaga ng professional help. No, yung kapag halimbawa yung mga taong at tingin mo ay medyo yung sitwasyon mo mahirap, no? Kailangan mo ng professional help. Hindi tayo dito sa church yung nagsasabi, hindi pag-pray mo lang 'yan, no? O kaya mag-devotion ka lang, di ka kasi nagdi-devotion eh. Hindi tayo ganoon, ha? No? Nire-recognize natin na minsan kailangan talaga ng gamot. Minsan kailangan ng tulong ng professional, tulong ng doktor. No? At iyon ay isang bagay na hindi dapat kinakahiya. Amen ba, mga kapatid? Amen? Pero, ito naman sasabihin ko, pero, totoo, naniniwala tayo dyan, pero higit sa lahat, dapat ang paniniwala natin kay Lord. At ang tiwala natin na makakatulong sa atin sa anumang disorder ay walang iba kundi si Lord. Amen? Pwede niyang gamitin ang tao, no? Pwede siya lang kumilo sa buhay mo directly, pero dapat laging ang tiwala natin ay sa Panginoon. Amen? Okay, so yun na. So, fear can be caused by disorder. Pero secondly, fear can be caused by distress. No? Pag sinabing distress, ano yan? If you are in trouble, if you are in danger, no? Mayroon kang pinagdadaanan na mahirap o natural, pwedeng magdulot ng takot. Tama ba yon? Tama ba? So pag sinabing distress, halimbawa yung barko, di ba? Pag lumulubog, mayroon tinatawag na distress signal. No, bakit? Kasi nga kinakailangan talaga nila ng tulong. Kung ikaw man yung seaman doon, di ba? Matatakot ka doon, di ba? Lulubog na nga yung barko eh. Natural lang na reaksyon na kapag mayroong distress, matakot. Kaya normal yan. Di ba? Yung bang, mayroong nagkasakit na mabigat sa pamilya. Siyempre, natural, ikaw mag-aalala. Di ba? Magkakaroon ng fear. Yung pwedeng yun ang initial reaction. Fear saka lungkot. Tama? Ano pa? Nagkaroon ng problema sa trabaho, no, mabigat na problema. Tapos damay ka, magkakaroon ng fear. 'Di ba? Pag may distress, mayroong natural na reaction. May naguhuramentado sa kalsada, tapos nakasalubong mo pa. Tapos pagtalikod mo pader, no? Talagang distress, 'di ba? Mayroong fear. Okay? So natural 'yan, natural ha. Pag mayroong mga hindi maganda, pag mayroong mga danger, mayroong trouble, pwedeng we react in fear. Okay? Distress. Pero ito, pangatlo, mga kapatid, no? Fear can be caused by distortion. No? Anong ibig sabihin ng distortion dyan, Pastor? Ganito muna, mga kapatid, pakinggan natin mabuti ito, ha? No? Kasi, no, hindi lahat mayroong disorder. Okay? At hindi rin lahat ng panahon ng buhay mayroong distress. Amen? Mayroong panahon na you are in distress, pero maraming panahon na hindi. Pero alam nyo, itong distortion, ito ang struggle halos lahat ng tao. Kahit mula pa pagkabata hanggang tumanda na sila, pag hindi nila ito na-overcome, mabubuhay talaga sila sa takot. Anong ibig sabihin ng distortion dyan? Yung pag sinabi mong distorted, di ba, na mali, na sira, na twist. No? Instead na ito yung tama, ito yung nangyari. Ano yun? No? Distorted view, no? Mga distorted mindset, mga maling pananaw, mga maling isipan. Okay? So ano yung mga nadi-distort na nagkukos ng fear? If you have a distorted view of yourself, that's number one, no? About yourself. No? Sa sarili mo mismo, mali yung tingin mo sa sarili mo. No? Mayroon kang wrong self-image, mayroon kang poor self-image. Natural, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng fears. Diba? Wala kang self-confidence. Mayroon kang mga insecurities. Feeling of inadequacy. Diba?
Ay, hindi ko kaya yan. Di ako po pwede dyan. No? Sa totoo lang. No? Kung magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo, kaya mo. Di ba? Meron kang insecurity pag mapupunta ka sa ganitong sitwasyon, no? Para na-insecure ka pag may nakakasama kang ganito, na-insecure ka. Di ba yung mga ganyan? No? Kasi nga, ang issue dyan ay distorted yung ating pagtingin sa ating mga sarili. No? At problema ito ng maraming mga tao. Yung bang, pag tinitingnan nila yung kanilang sarili, ang nakikita nila yung mga negative. At instead na makita nila yung mga magagandang mga bagay sa kanila, nakapokus sila doon sa negative, yun, kaya nadi-distort. Tapos kahit hindi, isa pa, no? Minsan hindi nga negative eh. Kaya lang, negative pa rin ang tingin. No? Mahirap yun, no? Kasi nga, ang affected yung tayo mismo. Okay? We have a distorted view of ourselves. At dahil dyan, meron ka talaga mga insecurities. No? Ayoko nang pumasok sa trabaho. Ayoko nang gawin to. No? Takot ako sa ganito. No? Alam nyo ba, sabi nila, ang isa sa mga major pain pala, o major fears ng mga tao is fear of failure. Fear of failure. Karamihan daw ng mga tao, yan ang ayaw nilang mangyari. Yung pong sila ay mag-fail. No? Siyempre, fear of failure nga eh. No? Sila ay mabigo. No? Sila ay ma-disappoint. Yeah, ganyan. No? Ano pa? Fear of rejection. Isa rin yan. No? Kasama sa mga top 10 pala ng mga fears ng tao. O, di ba? So imagine, mayroon kang distorted view of yourself. Natural, mayroon kang fear of rejection. Di ba? Mayroon kang fear of failure. Right? Fear of uncertainties. Di ba? Yung, isa pa yan. No? Yung, di mo alam kung ano mangyayari. So ayaw mong, di ka naman sigurado kung magtatagumpay o hindi. Di wag na lang. Di ba? Bakit? Babalik at babalik kasi yan sa issue ng self-confidence. Mga kapatid, no? Self-confidence. Yung bang laging, tama naman yun di ba? Tumingin ka ng mataas sa kapwa mo, tama yun, no? Na nakikita mo yung magagandang katangian nila, tama yun, no? Pero mali, na pag tumitingin ka sa kanila, nakita mo yung katangian nila, ang nakita mo, kapintasan mo. Mali yun. Dapat nakita mo katangian niya, nakita mo rin katangian mo. Hello? Tama? No, hindi. Siyempre, mali rin naman yung nakita mo ang katangian mo, nakita mo naman kapintasan niya. Ay, ang ganda ko, pangit niya. Diba? Diba? Kaya isa naman, ang ganda niya, pangit ko. No? Diba? Pwede naman maganda kami pareho. Amen? Pangit kami pareho. Masyado ng nega sa buhay. No? Okay? So, yun ang realidad, mga kapatid. No? Distorted view of self. Isa yan sa mga problema. Ano pa? Distorted view about others, about other people. Minsan kaya dahilan, bakit ka takot sa tao? Kasi nga mali ang pagtingin mo sa tao. Di ba? Pag nakakita ka ng makapalang kilay, ay criminal to, criminal. No? Terorista to. Di ba? Pag nakakita ka ng maputi, ay mukhang mayaman. No? Pag nakikita ka naman ng mukhang mayaman, ay mukhang masungit. Di ba? Nakakailang. Di ba? Kakatakot siya. Di ba? Isa ganun tayo, no? Dahil sa maling mga isip natin sa tao, no, pag nakakita ka ng foreigner, niisip mo lagi, mas mataas sa'yo, no? Amerikano, pastor, natural mas mataas sa akin. No? Sige, sa height, no? Pero ibig bang sabihin sa pagkatao, mas mataas talaga sila. Di ba? Pag nakita ka ng ibang lahi, parang yung mga Pilipino, laging tingin nila sa kanilang sarili, parang mas mababa sila. Di ba? Alam niyo, mali po yun. Distorted view about others. Okay, kaya takot ka tuloy. No? Takot ka sa tao. Di ba? Pag nakakita ka ng ganitong itsura, no? Nakakita ka ng ganitong profesyon, nakamit ka ng tao na may ganitong profesyon, ang nangingibabaw na sa'yo, insecurity, yung takot, yan. No? So, distorted. Okay? Ano pa? Distorted view about God. No, yan. No, minsan, yun din ang problema natin. No? Yung mali yung ating pagtingin sa Panginoong Diyos mismo. Natural talaga, nakakatakot. No? Diba, naniniwala kang may Diyos, and yet, ang tingin mo sa Diyos ay Diyos na parang galit sa akin si Lord. Di ba? Parang wala akong karapatang i-bless ng Diyos. Kaya tingin mo kay Lord, parang laging pulis na nag-aabang na magkamali ka, tapos kapag nagkamali ka, baril agad. Di ba yung ganun? No? Kapag ganun ang tingin mo kay Lord, talagang affected ka. Right?
talagang wala kang confidence. Mahirap kayang mabuhay ng, di ba? Hindi ka naniniwalang iniingatan ka ni Lord, di ka naniniwalang ibibless ka ng Panginoon kasi nga distorted ang view mo sa Panginoon. No, so yung mga bagay na yan, mga kapatid, distortion. No, ano pa? Actually pwedeng about things, no? About things. Distorted din tayo sa maraming mga bagay, no? Sa totoo lang, bakit ka nga ba takot sa ganito, no? Kasi minsan hindi mo naiintindihan yung bagay na yon. Right? Diba, halimbawa, bakit may takot na takot sa eroplano, no? Samantalang ayon sa statistics, ang eroplano ang pinaka-safe na sakyan. Diba? Pero talagang may takot diyan, no? Kasi nga distorted view about things. Diba? Pati yung tungkol sa COVID, minsan kung ano yung narinig natin dati, yun na yung pinanghawakan natin, yun na yung pinapaniwalaan natin, no? At hanggang sa takot na takot ka pa rin, diba? Na parang laging may masamang mangyayari sa'yo. No, bakit? Kasi nga, minsan, misinform tayo. Misinform. Halimbawa, no, isa sa mga nung panahon na, yan, kumakalat yung Delta virus. No, tapos sabi, airborne siya. Airborne. So, pwede ka palang naglalakad. Tapos, sa hangin, sumalubong sa'yo. Di ba? Parang, ang hirap naman nun. Di ba? Paano, nagbike ka pa? O di mas nasa loob. Tapos mayroon pala yung naunang nakabike o naunang nakamotor. Di ba? Parang ang hirap no? Tapos minsan nakikinig naman ako sa radio, mayroong ini-interview ng mga experts, mga doktor, pinapaliwanag nila, hindi yung airborne, actually, hindi pa naman talaga proven yun, sabi ng mga experts. Hindi pa naman talaga proven yun. Yung airborne na sinasabi na pwede mangyari sa hospital setting, lalo na doon sa mga nagsasaksyon. Yung pala yun, no? O nga naman, kasi pag sinasaksyon nga naman yung pasyente, no, pwede nga naman lumipad-lipad yung mga virus, yung virus na yon, di ba? Ay, ganun pala yun, mabihira, no? So, tingnan nyo, minsan, dahil sa hindi tayo gaanong inform, ang dami nating mga kinatatakutan, no? Tingnan mo sarili mo, tingnan mo katabi mo, pagkasabihin, basa-basa rin, besh, no? Huwag puro TikTok, no? Sino rito nanonood pa ng balita kaya, no? Isang kasi, di ba? Hindi tayo aware sa nangyayari sa paligid, no? Bakit? Misinform, okay? Distortion. Okay, so yun yung mga causes. Pero mayroong cure. Pakisabi na malakas, cure. Okay, sino gusto ng cure? Hindi, okay na ako sa causes, pastor, kakaririn ko na yan, no? Hindi, dapat alam natin mayroong cure, no? Alam nyo, ulitin ko yung sabi ko muna kanina no, bago natin sa pag-aralan yung cure na sabi ng Bible, na napakahalaga na tayo, no, makita rin natin, kailangan ko ba ng professional help, lalo na kung disorder. No, pwedeng ganun. Kapag yun ang sitwasyon, then wag mahiya. Di ba? Kung may kinakailangan tayong gawin. Okay? Pero itong mga sinasabi ng salita ng Panginoon, sabi ko nga, higit sa lahat, ang tiwala natin ay sa Panginoon. Number 1 na cure is to fear God. Come on, pakisabi na malakas, fear God. Okay, Proverbs 14 verse 26. Proverbs 14 verse 26, sabi niya, in the fear of the Lord, one has strong, come on, strong confidence. No? Wow! Pero ano raw yun? No? Ano raw nagbibigay ng hindi lang confidence, strong confidence. Pag sinabi mong strong confidence, hindi magigiba yan. Tama? Kahit na mayroong distress yan, hindi magigiba yung strong confidence na yan. Right? Kahit na may mga pinagdadaanan yan, hindi magigiba. Strong confidence nga eh. Pero saan nanggagaling yung strong confidence? Fear of the Lord. Alam nyo, ang panlaban pala sa takot din. Okay? Pero ano ibig sabihin nun, Pastor? Mayroon kasing maling takot, mayroong tamang takot. Yung tamang takot ang kailangan mo kasi yun ang panlaban sa maling takot. Okay? Are you following? Okay? So sa Bible pala, Pastor, mayroong tamang takot. No? At tinuturo rin naman yun sa atin ng Word of God. Sabi niya, kinakailangan yung mabuhay. Halimbawa, sabi niya sa Romans, no, sumunod kayo sa batas para hindi nyo kinakailangan matakot sa government. Di ba, may mga ganyan, no? So, ibig sabihin, kailangan matakot ka sa paglabag ng batas.
Right? O ano pa? Matakot ka na tumawid sa NLEX, no? sa highway, natural, di ba? May mga tamang takot. Pero ito ang best na takot sa lahat. Okay, the best fear of all is fear of God. Takot sa Panginoon. Kapag mayroon ka raw takot sa Panginoon, mayroon kang strong confidence. Mayroon na nagsabi, fear God and you have nothing else to fear. Fear God and you have nothing else to fear. Matakot ka sa Lord, wala ka ng ibang dapat pang katakutan. Bakit? Kasi pag natatakot ka sa Lord, nabubuhay ka na mayroong takot, respeto sa Panginoong Diyos, yung mga bagay na dapat mong katakutan, no, na mga masasamang takot, mga maling takot, alam mo, nasa kontrol ng Panginoong Diyos. Alam mo na siya ang may hawak ng lahat ng yan. So mayroon kang confidence. Right? Diba? So yung palang panlaban, no, sa fear, no, fear of God. Isa yan sa pangunahin talaga. Mabuhay ka ng may takot sa Panginoon. Ituloy lang natin yung verse, ha. No, sabi niya, in the fear of the Lord, one has a strong confidence and his children have a refuge. O ito pa yun. Alam nyo, isa sa mga insecurity ng mga magulang talaga, yung mga anak-anak. Of course, marami rito, mga single pa. No? Pero, alam mo, pag magulang ka na, isa yan sa mga magiging insecurity mo. No? Siyempre, mahal mo yung mga anak mo, concern ka sa future nila. Pero sabi rito, if you have fear of God, sabi niya, your children will have a refuge. Ang Panginoon din ang mag-iingat sa kanila. No, ang Panginoon din, no, ang tutulong sa pamilya mo. Kaya nga alam nyo, tama yan, bata ka sa panahon ng kabataan, single ka, hanggang mag-asawa ka, nabubuhay ka na mayroong takot sa Panginoon. Alam mo, isa sa makikinabang yan, hindi lang ikaw, kundi yung mga mahal mo sa buhay. Amen ba doon, mga kapatid? Amen ba? Pastor, anong ibig sabihin ng fear of the Lord? Pag sinabing fear of the Lord, yun nga, nabubuhay ka ng may respeto sa Diyos. Nang ibig sabihin daw, sabi niya, to fear God is to avoid evil. To fear God is to avoid evil. Sabi pa sa ibang verse, to fear God is to walk in righteousness. Mabuhay sa katuwiran. Ibig sabihin, ang taong may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. Ang taong may takot sa Diyos, ayaw ng kasalanan. Bakit nire-respeto niya si Lord Lagi siyang conscious sa Panginoon. Hindi siya people conscious lang, hindi siya self-conscious lang, siya ay God conscious. Iniisip niya lagi ano sasabihin ni Lord. No, nakikita ako ng Panginoon, wala akong maitatago. Yun ang fear of God. Di ba, may pangarap ako sa buhay, pero itong ginagawa ko, no, pag ganito ako, bibless ba ako ni Lord? No? Baka mamaya, no, may maapektuhan yung ganito, yung pamilya ko, yung finances ko, di ba yung maganyan? No? Kasi nga lagi mong iniisip no, na si Lord no, ang may hawak ng buhay mo. Okay? Fear of God. Amen? Yan ang tamang takot. Karirin mo yan, kapatid. Ha? No? Magkaroon ng tamang takot. Okay? So that's number 1 cure. Fear of God. Number 2, no? Ano yung number 1 ulit? Fear God. Number 2, let God. Let God. Anong dapat mong gawin? No? Paubaya mo raw sa Lord yung mga takot mo. 1 Peter 5:7. Di ba sabi nga nila, let go and let God. Di ba? Let go and let God. Ito ang sabi niya, no? Casting all your anxieties on Him. Cast all your anxieties. Let go. Kapag pag-isabi ng malakas, let go. Ano gagawin mo? No, bitawan mo siya. No, let go of all your anxieties. Pero kanino mo bibitawan? Hindi mo bibitawan kung kani-kanino lang. Diba yung iba kasi, dinadownload nila yung anxiety nila kung kani-kanino. Dinadownload sa kaibigan, diba? Dinadownload sa pamilya. Hindi. I-download mo kay Lord. No? So sabi niya, casting all your anxieties on Him because, come on, ano sabi? Because He cares for you. Naniniwala ba kayo, God cares for you? Kama sabihin mo nga, God cares for me. No? Alam niyo, say that with confidence. God cares for me. Alam niyo, pag ako nagpipray, nagpapasalamat sa Lord, madalas sinasabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, thank you for your loving kindness. I like that word, loving kindness. Alam niyo ba, that's how God treats you. Loving kindness. No, grabe, no? Loving na, kind pa. Right? Bait-bait ni Lord sa atin dahil sa kanyang pag-ibig
sa atin. No? Ganon si Lord. No? So He cares for you. Pero what do? Meron kang anxieties, huwag mo raw hawakan lang, huwag mong sarilinin, cast all your anxieties on Him. Because He cares for you. Paano mong ikakas yan? Ito, no? Sa New Testament, Philippians 4. Philippians 4 verse 6 to 8. Pakibasa, do not be anxious about anything. Okay? Do not be anxious about anything. Alam niyo mga kapatid, no? Minsan, yung mga Kristiyano, tayo, minsan tinanggap na lang natin basta yung takot, yung mga anxiety natin, no? Parang tingin natin, normal lang. Hindi ba nga sabi nga ni Lord? Di ba mo, do not worry, hindi naman mapapahaba niyan yung buhay mo. Wala namang magagawa yan. Diba? Do not be anxious about anything. Pero ano raw ang dapat mong gawin? But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ano raw? Kung mayroon kang anxiety, mag-pray ka, ipag-pray mo sa Lord. Diba, Lord, wala kaming pera. No? Kaysa mabalisa ako na mabalisa dahil wala kaming pera, pengin ng pera. Di ba? Provide for us. Diba? Pag-pray mo, di ba? Lord, yung anak ko hindi pa nakaka-uwi. Di ba? Balisa kang balisa. No? Anong gagawin mo? Pag-pray mo. Di ba? Lord, ingatan niyo po siya. Right? Yung mga bagay na kinababalisa natin, what do? No, sabi niya, let your request be made known to God. Ipaalam mo yung request mo sa Panginoon, sabihin mo kung anong gusto mo. No? Kasi nga, si Lord daw, nagkikir siya sa atin. At alam niyo, ang effect daw niyan, unang-unang effect, sabi niya sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Then you will have the peace of God. Mawawala yung fear. Mawawala yung anxiety. Amen? Amen? Kumbaga, no, bonus yan. No, meron kang pinag-pray, Lord, tulungan mo kami sa pangangailangan na to, pinagkatiwala mo yun sa Panginoon, maliban sa ipoprovide ng Lord, yung pinag-pray mo, ang unang-una na mangyayari pala, ikaw mismo, mararamdaman yung peace of God. Di ba? O kaya kahit na mayroong mga sitwasyon na talagang pangit, pero alam mo, because you came to God in prayer, you will have the peace of God. Amen? Maybe yung iba, paano pastor kung yung anxiety ko? O di pag-pray mo din, di ba? Lord, tulungan mo ako na gumaling dito. No? Lord, tulungan niyo ako, ano dapat kong gawin? No? Alam niyo, sa lahat ng bagay, pwede mo raw ipanalangin. Di ba? Do not be anxious about anything. Pakisabi ng malakas, anything. Okay? Ano bang hindi natin magets doon sa anything? Pag sinabing anything, anything. Amen? Tapos, in everything, no? Ipanalangin mo daw. No? Let go and let God. Okay? Lastly, of course, let go mo, no? Pinagkatiwala mo sa Panginoon, always trust God. That's number 3. Magtiwala ka sa Panginoon na na si Lord, mabuti sa'yo, that God is in control, no? That God is powerful, ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Amen? Ng Panginoon ang nakakaalam ng best para sa'yo. Yung bang pinagkakatiwala mo sa Panginoon ang buhay mo. Learn to trust God. Okay? Tingnan niyo po itong verse na to. Last verse natin, Isaiah 43 verse 1. Isaiah 43 verse 1, sabi po niya, but now says the Lord. Come on, pakisabi ng malakas, thus says the Lord. Alam nyo, yung words na yan, yan ay napakahalagang declaration. Lalo na ng mga propeta, pag sinabi ng thus says the Lord, ito sabi ni Lord. Ibig sabihin, that is something that you can hold on to. Yan yung isang bagay na dapat mong i-claim. Pwede mo talagang panghawakan, pwede mo talagang pagtiwalaan. Kasi sabi ni Lord Okay? But thus says the Lord. No? Napakahalaga yung salitang yan. Ano ang sabi ng Panginoon? Come on. Thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel. Ang tinutukoy niya, Jacob, Israel, pareho lang naman yan. Di ba? Kasi nga yung Israel, nanggaling kay Jacob. No? Tapos, anong sabi ng Panginoon sa kanyang bayan? Sa kanyang bayan. Come on, sabi niya, fear not,
for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. No? Sabi niyo ba, sana all? No? Yeah. Pero alam nyo, huwag ka na sana all dyan. Kasi hindi lang naman sa Israel yan sinabi ni Lord. Old Testament kasi yan, Isaiah eh. So kapag sa Old Testament, siyempre, pag sinabi mong people of God, sino yung mga yon? Ang mga Israelita, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, mula nung dumating si Lord Jesus, sa panahon ng New Testament, kasama ka na doon. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? At kapag sabi niya, no, ano raw, huwag ka raw matakot, fear God, for I have redeemed you. Tinubos ka na ni Lord. Right? Tingin mo sa sarili mo, di ako karapat dapat. I am unworthy. No? Pero He has redeemed you. And He has called you by name. He knows you by name. And you are His. Pag-aari ka ni Lord. Amen? So kung buhay mo, hawak ng Panginoon, ikaw pag-aari ka ng Panginoon, ano dapat? Sabi na, fear not. Fear not. Come on, pakisabi, fear not. Tumayo nga tayong lahat. Come on, tumayo tayong lahat. Sabihin mo sa sarili mo, no? Fear no more, self. Sabihin sa sarili mo, come on, come on. Come on, come on. No? Yung totoo fear no more, self. Fear no more, self. Okay? Basahin mo nga yung verse na yun uli. Basahin nga natin. Palitan mo yung pangalan, yung Jacob. Palitan mo ng pangalan mo. No? Sige, sabay-sabay tayo. But now, thus says the Lord, He who created you, O Rafi. Come on, say your name, say your name. He who created you, O Rafi. He who formed you, O Rafi. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. I will fear no more. Amen? Amen? Taas natin kamay natin sa Panginoon. Sabihin mo, yes, Lord. I place my faith in you. I will fear no more. Come on, come on. Alam niyo mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, for God has not given us a spirit of fear. Ang takot daw, hindi para sa atin. Ang takot, isang bagay na ayaw ng Panginoon sa atin. Yan, kung takot man yan na gawa ng sitwasyon o gawa ng anuman nasa sarili natin o gawa ng kahit ng kampon ng kadiliman, ayaw ng Panginoon ng takot sa buhay natin. So right now, decide. Lord, I don't want to live in fear anymore. Kasi kinakailangan mo mag-decide muna eh. Kinakailangan mong ikaw mismo, ayawan mo yan. Hindi yung tinatanggap mo lang sa sarili mo. Lord, I don't like anxiety anymore. I don't like phobia. I don't want paranoia. Panginoon, ayaw ko nito sa buhay ko. Panginoon, take this away from me. Come on, come on. Lord, I don't want to fear anymore. Lord, ayaw ko na sa takot. Tanggihan mo na yan, tanggihan mo na yan. Yes, Lord, sa oras na to, narinig mo kami, Panginoon, ayaw na po namin na mabuhay sa takot. Ayaw naming mabuhay sa kawalan ng self-confidence. Ayaw naming mabuhay sa anxiety. Ayaw na naming mabuhay, Panginoon, sa insecurities namin. Ayaw naming mabuhay na feeling unworthy kami, Lord. Ayaw naming mabuhay na natatakot, nahihiya, na walang tiwala. Panginoon, tulungan mo nga po kami sa oras po na ito. At sa oras na ito, Panginoon, namang espiritu ng takot na mayroon sa buhay ng inyong mga anak, alisin niyo po ito sa amin. In Jesus' name. In Jesus' name, spirit of fear, layas. In Jesus' name. I apply the blood of Jesus over God's people. Walang kapangyarihan, anumang gawa ng kadiliman, spirit of fear, layas sa buhay ng mga anak ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, thank you, Lord. And right now, Lord, hinihiling ko, increase our faith. Tulungan niyo po kami, Panginoon, mawala yung mga takot na ito sa buhay po namin. Kahit disorder pa ito, Lord, hinihiling ko yung inyong mga kapangyarihang kamay. Na alam ko, Panginoon, higit ang kaya nyong gawin kaysa kaya ng gamot, kaysa kaya ng doktor, higit ang kaya nyong gawin. Lord, I pray for your healing touch sa inyong mga anak, Panginoon, na may anumang disorder. Pagalingan niyo po sila, Lord. Touch their minds, Lord. Hinihiling ko, abutin niyo po sila. Abutin niyo po ang kanilang mga isipan. Tulungan niyo ang inyong mga anak. I pray for your healing touch. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Titiwala kami, Panginoon. Come on, receive that. Titiwala kami, Lord. Thank you, Lord, for your healing touch. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, palitan nyo yun pong mga disposisyon namin, yung pananaw namin, Panginoon, yung responses namin sa buhay.
that we will not respond in fear anymore. We will not live in fear. We will live with confidence. Lord, I pray for self-confidence sa lahat ng kasama namin ngayon. I pray for confidence that comes from you. Panginoon, maraming salamat. Tinatanggap namin ito. And we fear no more because our God is greater than anything that can cause us fear. Our God is a big God. We put our trust in our God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At ngayon nga po, tinatanggap namin ang basbas nyo sa mga buhay namin. At ngayon mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama at pagpuspos ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Amen.